Wala akong paki sa rejection. Kasi ang pinakamabigat na rejection sa akin, hindi yung rejection ng tao sa labas. Yung rejection, na gabi-gabi makikita mo yung nanay mong umiiyak. Doon ako nagulat. Kasi yung kaya kong kitain ng 1 taon, kaya kong palang kitain lang ng 1 buwan. Paano ka nag-transition from being an employee sa pagiging negosyante? Kasi ako ilang beses rin ako nalugi sa negosyo. Nagtayo ako ng comedy bar. Paano ka nakapagtayo? Isahod na ako. Nagsimula ang 350 na yun. Hindi ko nabibitawan to. Na tong 350 na to, papataasin ko. Hanggang sa naging isa ako sa highest speed. Hindi tayo malingas today. Bibigyan natin lahat ng visual o skills pag-aralan mo ng negosyo. Today, tomorrow. So good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo sa napaka-espesyal na podcast na naman natin dito sa RDR Talks. Kasama ko ngayon ang isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa inspirational and motivational sa social media. Walang iba kundi si Boss MJ Lopez. Hello. Yes, thank you for inviting me. Usually, pag nakikinig ako ng mga videos mo, talaga nakaka-move siya eh. Nakakayaman, nakaka-inspire. Siguro wala kang mahirap na pinagdaanan sa buhay. Most people tend to assume na pag merong may resulta, galing sa yaman. Exactly. Oo. Ang nangyari kasi sa amin before, sobrang hirap ng buhay. Kumbaga kung ito yung mayaman, ito yung sakto lang, ito yung mahirap, angat lang kami ng konti doon sa patay gutom. In our case, my mom, wala siyang choice, kindubuhayin ako. Kasi buntis siya ng 16 eh. 16 years old. 16 siya nung nabuntis siya. 17 siya nung iniwan siya ng tatay ko. Right. Technically 18. Right. 1-year-old ako. Right. So, wala siyang choice kundi mag-business. If you want an abundant life, if you want wealth, financial freedom, ang platform for that would always be business. We all know that, di ba? Yes. Not unless employed ka na sobrang gusto mo yung trabaho mo, passion mo yun. Yes. You can still achieve freedom doing employment, pero sobrang baba ng percentage nun Oo. na makuha mo yung freedom in that manner. Correct. So in our case, walang choice. Pamilya kami ng mahirap, pamilya kami ng empleyado. But because nabuntis nga yung nanay ko, walang choice kundi mag-business. Tinitignan ko yung comment dun sa mga videos mo. So, minsan nagbabasa-basa ako. Para tinitignan ko, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung pinagdaanan namin. It's hard because sometimes gusto mong sagutin. Yep. Ako kasi meron akong principle that says, don't cast your pearls before swine. Sa Bible yan, di ba? Right. Huwag mong ibigay yung perlas mo sa baboy. Kasi ang gusto ng baboy, kaning baboy. Yep. So if people are not listening, you stop talking. Yes. You don't devalue yourself on people na hindi naman willing pakinggan. Pero at some point, sinasagot ko rin naman eh. You guys have to understand that we are all coming from something na kaya namin sinasabi na kaya nyo rin. Kasi may pinagdaanan din kaming amin. Nasa paraan ng pag-iisip yan. It is not about what you think. It's about how you think. Yes. Ano ibig sabihin? Pulube with a poor mindset. Bigyan mo ng 2 milyon ngayon, ubos yan. Ubus yan. Pero isang milyonaryo, kahit magkamali yan, madepress yan, kagaya ko, maubos ang buhok ko, magkamali ako ng desisyon, magtiwala sa maling tao, makakabawi at makakabawi yan. Because you have that mindset. Exactly. Yeah. Alam mo yung diskarte, Alam mo tama gagawin. yung decision making. Alam mo yung gagawin mo. Kumbaga, it's all about the direction. Di ba? Kung tama ang mindset mo, kaya mong lagi ibalik yung sarili mo sa tamang direksyon. Yeah. Yun ang importante. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tinuturo ko sa mga leaders ko na still to be kind with the haters. Kasi isa sa na-realize ko being able to process a lot of people sa team buildings, dami na ng minentor ko, tinuruan ko na tao. Yes. Meron akong napansin na pattern sa mga tao. Yes. People who are hating on people na mas successful sa kanila, na mas magaling sa kanila, they actually hate themselves. Yes. I agree. Miserable yung buhay nila ngayon. Yes. Hindi sila masaya. Nagmamanifest lang through social media. Right. Kayong mga bashers at kayong mga haters, manalamin muna kayo. I mean, reflect to yourself and maybe open your mind and open your ears. Just listen. Diba? Because ang sinishare namin dito, hindi po ito naging ganito lang kami. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. At yung hirap na pinagdaanan namin, maaring pinagdadaanan mo ngayon. Try to listen. Kasi baka mamaya pares tayo ng pinagdaanan, makakatulong ako sa'yo. Mahirap kasi sa maraming tao, lalo na sa social media ngayon, they are so entitled. Na feeling nila deprived sila. Na feeling nila wala na silang pag-asang umasenso at yumaman. Na feeling nila hanggang doon na lang ang buhay nila. Heto tayo't nagsasabi sa kanila na may pag-asa kang yumaman. May pag-asa kang umasenso. Mali ka lang talaga na tao. If you are watching this Yeah. and you have a phone and an internet, you can change your life. Nakaranas din ako noon yung magaling lang ako mag-negotiate kasi kami, probinsya. May mga tropa ako. Nag-negotiate lang ako. Hihingi ako ng isang piling na saging na saba. Tapos itlog. Luto ako ng 3 itlog.
6 na perasong saging na saba. Oo. Umagahan, tanghalian, hapunan. Mm. Bakit? Ang bilis i-prepare. Oo. Pangalawa, busog ka na nun. Oo. 2 saging na saba, 1 itlog, may protein ka, may carbs ka, damihan mo tubig, pwede na. Okay na. Ang thinking ko nun, di naman alam nung kausap ko yung laman ng tiyan ko eh. Right. Wag lang ako uutot, di ba? Pero tiniis ko yun eh. For how many years, bit-bit ko, produkto ko, wala akong pakialam kung mangitim ako. Yes. Yun kasi napapansin ko sa iba. Yes. Nakafocus sila sa itsura kasi insecure sila. Right. Nakafocus sila sa nararamdaman nila. Ako nun, mainit, wala akong pake. Naaarawan, wala akong pake. Mangitim ako, wala akong pake. I have a business to run. Right. I wanna be successful. Kumbaga, mas urgent sa akin yung negosyo ko. Bakit? Doon napapasok yung why. Teka, bakit mo ba ito ginagawa? Kasi, people, pag nakakulong na sila doon sa nararamdaman nila, nakakalimutan nila kung bakit sila nagsimula. Yes. In my case, yumaman si mami, pero na-scam kami. Umabot sa negative 2.5 million. So first time ever, yung nanay kong single mom na hinahangaan ko, nakita kong umiiyak. Idol ko yun ha. Sobrang taas ng respeto ko sa kanya. Binuhay niya ako mag-isa. Tapos makikita ko naiyak. Araw-araw. So in my case, for me, wala akong paki sa rejection. Kasi ang pinakamabigat na rejection sa akin, hindi yung rejection ng tao sa labas. Yung rejection, na gabi-gabi, makikita mo yung nanay mong umiiyak. Umiiyak. Mas matimbang yun. And thinking ko, yung mga nare-reject sa labas, di naman sila nagpapakain sa akin eh. Yes. Pero yung nanay ko, kahit wala yung tatay ko, binuhay ako mag-isa. Yep. Yun yung naging motivation ko. Tanggihan ako ng tao, nakangiti ako. Bakit? Ang goal ko, pag uwi ko, may dala akong pera sa nanay ko. Right. I don't care ano sasabihin nila. Yes. Because people outside, they always have a story to tell. Na porket hindi nila kaya, sasabihin nila sa'yo, hindi natin kaya. Ang thinking ko, kaya ko o hindi, I don't care. Right. May nanay ako naghihintay. Totoo. Doon na nag-start lahat. Yun yung why mo. Yun na yung why ko. Kaya konti lang din ang, alam mo, umaasenso, naging successful talaga sa buhay. Because lagi nilang iniisip yung iisipin ng ibang tao. Hindi naman sila magbabayad ng matrikula ng anak ninyo. At pag nagkasakit kayo, hindi naman sila magbabayad ng bill nyo sa ospital. Ba't nyo pinakikialaman? Yeah. Bakit nyo iniintindi yung sasabihin ng ibang tao sa inyo, may sarili kayong buhay na dapat nyong asikasuhin. Exactly. May sarili kayong buhay, may sarili kang anak, may sarili kang nanay, may sarili kang tatay na dapat mong intindihin. Gusto nyo talagang yumaman, gusto nyo maging successful, dapat wala kang pakialam. Ang intindihin mo dapat is yung ikaw at yung pamilya mo. And napansin ko na pag nagbago yung tingin mo sa sarili mo, Yep. automatic magbabago rin yung tingin ng iba sa'yo. Kaya nga. Or pag nagbago yung tingin mo sa sarili mo, Right. mawawala yung mga taong sabaw sa paligid mo. Right. May mga makikilala kang bago. Yun yung na-notice ko. Kaya Yes. nga, it is very important na wag nating isipin yung tingin ng iba. Yep. Ang isipin mo, ano ba yung tingin mo sa sarili mo? It's a matter of perspective eh. Kasi yung iba, ang dami nila iniisip, siguro para yumaman ganito, siguro para yumaman ganito. Hindi, umpisahan mo lang sa sarili mo talaga. Yung paano, they tend to overthink. Akala nila merong sobrang grabing idea lang tayo na natsambahan natin. Hindi. Hindi nila maintindihan na it's the constant application of the basics every single day. Right. Na kahit hindi tayo okay, laban. Right. Okay o hindi, laban. Taon. Right. Na uulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. Right. Because people, especially Gen Z and Gen X, they Right. tend to over-strategize, over-analyze, kaya napaparalyze. Right. Sabihin ng iba, sakit mo naman magsalita. Totoo naman eh. Totoo. Sabihin ng iba, toxic kaya nung trabaho ko. Diretsuhin na natin. Bakit sila mahirap? Sila may kasalanan. Bakit sila miserable? Sila may kasalanan. Ang pinili nila. Pinili ninyo yun eh. Kumbaga, sasabihin ng iba, yung boss ko kasi ganito. O sino nag-apply doon? Di ba ikaw? Ikaw. Yung girlfriend ko toxic. Niligawan mo eh. Ako ba nanligaw dyan? Kasalanan namin. Kasi yung course ko hindi ko gusto. Ba't kinuha mo? Gusto na nanay ko eh. Ba't sinunod mo pa rin? Ikaw pa rin na nagdesisyon yan. Exactly. Right. So, kailangan maintindihan natin na kung anong resultang meron tayo, byproduct yan ng decisions natin. Exactly. Meaning, kung ano yung buhay mo ngayon, kasalanan mo. Pero, pag inako mong lahat ng accountability na, Yes. teka, kasalanan ko yung dati, it means kaya mong baguhin. Right. You are taking ownership. You are taking your life back. Kasi the moment na sinisi mo sa iba, it's the same as saying, ngayong manibela, pinaubaya mo sa kanya. You have to accept na ikaw ang may gawa ng buhay mo, ikaw ang may kasalanan kung nasaan ka ngayon, whether mayaman ka or mahirap ka, whether miserable ka or successful ka, ikaw ang may kasalanan yan. Nandun acceptance muna. Kailangan mo munang tanggapin. And secondly is admission. Inaamin ko. Ako yan, akin yan, responsibilidad ko yan. At least, nalaman mo yung dalawa, acceptance and admission. Meron kang starting point to. Ngayong araw na to, ilang problema ang inisip mo? Dami, di ba? Ito tanong, ilang solusyon naman ang naisip mo? Baka wala. Kaya ka problemado eh. Kasi ang isip mo talaga hindi siya design to actually solve a problem. Design ng utak natin to attract problems. And to look for more problems. And to look for more problems. So yun eh. Tayo talaga may gawa, no? Acceptance, admission, and then finally, ang kailangan gawin talaga is acknowledge
acknowledgement. Nandito na tayo, let's move forward. Yeah, exactly. Acknowledge your present. Ito yung akin, no? Mas magiging masaya kami if we will see results. Transformation, if we will see na ito yung nagbago sa buhay nyo. Ito yung mga good nyo sa buhay nyo. Kasi it's good to see mga winning comments eh. So para maibalik nyo sa amin yung mga naitutulong namin, kung nakakatulong man kami sa inyo. Tumulong din kayo sa iba. Tulungan nyo yung sarili nyo. And we wanna see you succeed, guys. Alright. Maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pakikinig. Kahit anong mangyari, hanggat may isang nakikinig, tutuloy kami. Tutuloy kami. With that, maraming salamat and good luck sa ating lahat mga boss. Thank you so much. God bless. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng ating RDR Talks. At ngayong araw na to, napaka-espesyal po ng bisita natin. Kasi isa po siya sa mga nagturo sa akin kung bakit ako naging content creator. At syempre, isa rin siya sa aking mga business partner. Pinagkakatiwala akong tao sa larangan ng social media at sa larangan ng buhay at sa larangan ng hanap buhay. Kaibigan ko to, walang iba kundi si Boss Chad Kinis. Hello po, ako malakpak ma. Grabe naman yung pakilala ko, sobra naman yun. And then, pero tinatanong ko pa rin hanggang ngayon, partner, yung utang na loob. Kumbaga, last 2022, hindi ko alam kung paano talaga magiging isang content creator, no? Because of, dahil machismis akong tao, may tinuturoan ka nun, nakiusisa ako, at ang dami kong natutunan na up to until now, naya-apply ko, at yun yung naging foundation namin kung bakit merong RDR Talks, RDR Live, lahat ng kaganapan sa RDR dahil sa yun. Grabe, hindi dahil sa akin yun. Ako, thankful ako kasi may napulot ka, may natutunan ka. Pero it's not because of me. It's because of you. Siyempre, kung nagkaroon ka ng idea without a proper execution, wala mangyayari, di ba? Right. Kumbaga, nakakuha ka lang ng germ ng idea. Pero because of your execution, naging matagumpay. Yun. Ganun yun. Umpisa pa lang yan, mga boss. Dahil ipapakita natin ngayon kung gaano ba talaga kagaling ang aking business partner na si Chad Kinis. Ito kasi hindi to nakikita sa social media eh. Ito yung hindi na-feature. Kasi ang akala natin, si Chad Kinis is a comedian lang, entertainer, celebrity. Pero hindi natin alam kay Chad Kinis, napakaganda pala ng istorya ng buhay nito. At ibabahagi niya sa atin ngayon ang istorya ng buhay niya, pati ang istorya ng kanyang tagumpay sa buhay. Chad, paano ba nag-umpisa yung karir mo as a stand-up comedian? Gusto ko lang sabihin na yung nagiging notion yung comedian lang. Right. So, sana ang tawag nilang lahat, comedian, tanggalin natin yung lang. Kasi mahirap maging isang komedyante. Katulad nga sinabi mo, yes, kami yung marami talagang mga pinagdaanan din sa buhay. Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Right. Pero ang isang masayahing komedyante, nakikita mo lagi ngiti, saya, pero yun ang nagiging facade namin. Kaya natatago kung ano ang tunay na pagkatao tsaka tunay na istorya ng buhay namin. Di ba sabi nga nila kung sino yung may pinakamalakas tumawa, sila yung may pinakamaraming pinagdaanan sa buhay? Actually. Kasi sa sobrang dami mong pinagdadaanan, ang gusto mo na lang maging masaya. Right. Gusto mo na lang tumawa. Correct. Sa sobrang bigat ng buhay, gusto mo na lang siyang daanin sa tawa kasi kahit paano makalimot ka. Ganon. Right. Paano mo inakyat yung tagumpay as being a comedian, a celebrity? It took me more than a decade to build my name. Right. And to build my career. Right. Naalala ko, nag-audition ako sa mga comedy bars. Walang tumatanggap sa akin. Nag-audition ako ng paulit-ulit sa The Library for 5 years. So, pabalik-balik ako doon. Monthly, taon-taon, bumabalik ako. Tapos nakikiusap ako na baka pwedeng tanggapin na ako. Andyan yung inaalipus talaga ako ng ibang mga tao. Bakit? Hindi kasi ako marunong magpatawa. Aminado naman ako doon. Binapato akong yelo. Sinasabi ako hindi nakakatawa, walang talent. Pero I never stop. Sabi ko, okay lang. Sabihin niyo sa akin ngayon yan. Pero ginawa ko siyang encouragement sa sarili ko na lahat ng sinasabi nyo, balang araw, ang maririnig ko, ang husay mo, ganun. Bakit kaya mong lunukin yung pang-alipusta at pang-down sa'yo ng maraming tao noong mga panahon na yun? Ano yung pinaghuhugutan mo? Kaya ako naririnig yun kasi I'm not yet there. Right. So anong dapat mong gawin para hindi mo na marinig ulit yung mga kritisismo na yun, yung mga panlalait na yun? Husayan mo. Correct. Pag nakarinig ka ba ng kritisismo, ng panlalait sa'yo, yun na ba yung dahilan para tumigil ka, abutin yung pangarap mo? Yes. Hindi. Ibig sabihin, doon sa mga taong nakakaranas ng pang-down ng ibang tao, pang-alipusta, sa mga taong nakakaranas ng mabibigat na mga salita na galing sa ibang tao, kailangan pala nila itong tanggapin as constructive criticism. Yes. Kasi lahat naman tayo may kapulaan.
Pag hindi mo narinig ang kapulaan mo, hindi mo alam kung paano mo itatama. Bilang isang komedyante, Yes. hindi pala ako nakakatawa. Anong gagawin ko? Di mag-aaral akong maging nakakatawa. Magre-research ako, titingin ako sa mga komedyante, kukuha ko ng inspirasyon. Yes. Kasi ang ginawa ko inspirasyon, ayoko nang marinig ulit yung mga salita na yan. Ang tinatak ko sa utak ko noon, naaalala ko, hindi ko ito makakalimutan, sa isang customer sa The Library pa, pinato niya ako ng yelo, nakasalubong ko sa may CR, sabi niya sa akin, bakla ka, hindi ka nakakatawa, wala kang talent. Tinatak ko sa isip ko noon, sabi ko, sa susunod na magkasalubong tayo sa CR, sasabihin mo na sa akin, ang husay mo, ang galing mo. And it happened. In-vibe ko yun. Nangyari yun. Isang beses, nag-perform ako, pag salubong sa CR, bakla, ang galing mo na ha. Nakasalubong mo siya ulit. Di ba ang sarap sa pakiramdam na kung sino yung mga nanlait sa'yo noon, sila din yung pupuri sa'yo ngayon. Kung sino yung mga nanlait sa'yo, sila yung pupuri sa'yo. Napakaganda nun. Alam mo kung bakit? Oo. Kasi yun ang pinaka-pure na puri. Tama. Di ka binobola. Hindi binobola. Walang sugarcoating. Walang sugarcoating, hindi plastic. Kasi alam nilang nung hindi sila nahuhusayan sa'yo, nasabi nila yun sa'yo. Right. Nung nakita nila nagbago ka at nasa panlasa na nila, ibig sabihin, you did something right. Correct. So yung mga nanlait sa'yo at pumuri sa'yo, tanggapin mo yung puri na yun kasi yung puri na yun, totoo. Darating at darating sa panahon ng buhay natin sa pagkakataon na may magpupuna sa atin. Mas okay kasi yung pupunahin ka kaysa pupurihin ka tapos sa likod mo tsaka kapupunahin. Magkaiba yun eh. Tayo, magkaharap tayo ngayon. Yes. All praises ako sa'yo. Pero pag talikod mo, ay naku, hindi yan ganyan. Di ba? Oo. Mas maganda talaga na naririnig mo na yung una pa lang. Lahat tayo may pagdadaanan. Correct. Lalo na kung walang-wala ka pa, they will see you as a very, very small, tiny piece of dust na pupuwing lang sa kanila. Yes. Pero tandaan mo yung puwing na yun, pag napapikit sila, pag mulat nila, ang makikita nila ikaw. Make sure na tatatak ka sa kanila. Ganun yun. Ang pagiging stand-up comedian, sobrang hirap pala na trabaho niyan. Oo. Ginalingan ko na yan everyday. Yes. So, na-regular ka sa trabaho. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nabibitawan to. Na tong 350 na to, papataasin ko to. Correct. Hanggang sa naging isa ko sa highest paid ng The Library. Yung certain na success na level na naabot mo doon sa buhay mo, in-invest mo ngayon doon sa isang negosyo na bar. Oo. Saan? Sa San Pablo yan. Laguna. Oo, Laguna. Yun yung naloko ko. Nagtiwala lang ako sa tao. Kumpare ko, tinangay din ang pera ko. So basically, nag-back to zero ako. As in, 1,570 ang naitira sa bangko ko. Dati kang may pera, tapos naubos yung pera mo. Nang isang iglap. Teka lang, paano ka naloko? Supposedly, itatayo ng bar. O naitayo naman Then, yung bar. na yung bar. So yung Oo. kinikita ng bar, nag-ROI ako within 3 months. So yung bar kumikita, siya yung may hawak ng finance. Oo. Okay. Nagtiwala ako eh. Tiwala ka, okay lang, sige, hawakan mo lang yung pera. And then what happened? Wala, dispal ko. Dinispal ko. Pero malakas sana yung bar. Malakas. Tapos after no, nung na-dispal ko yung pera, syempre, nawala kami ng mga stocks, nawala kami ng pambayad ng ganyan. Humina yung bar. Napabayaan. Kaya naubos ang pera ko kasi nagmakaawa yung mga staff sa akin na huwag muna isara, patagalin muna, baka makabawi pa. So it took like 2 years na puro abono lang ako. Out of love. Nasabi ko, mali pala sa isang negosyante. Yes. When you're running a business, wala namang masama magkaroon ng puso. Right. Pero there's a limit. Yes. Hindi mo pwedeng sabihin na paano lagi sila. Correct. Sasabihin nila sa'yo, paano kami? Pag ikaw naubusan, paano kayong lahat? Paano ka makakatulong kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo na matulungan yung sarili mo? Paano ka ulit nakabangon? Ganun ulit. Start from the beginning. Ipon ulit ako. Comedy bar. Comedy bars, Ganda. racket, Wala ka ng negosyo. walang negosyo. Kailan mo nakuha yung pinaka-biggest break mo as a comedian and as a celebrity? It happened too fast that I really don't know which triggered it. Yes. Pero I'm very thankful sa vlogs, sa Showtime. Right. I think it's amalgamation of everything that I've done. Right. Yun, tsaka para sa akin, I don't feel successful para right now eh. I feel that I'm still starting. Kaya hindi ko masabi na yun na yung biggest break ko. So ngayon ko naiintindihan na hindi ako nagkamali ng pagpili ng business partner kasi napakagaling mo. Pag-isip, sa buhay, sa lahat, di ba? Marami kasing mga nanonood ngayon ang nasa business industry. So ngayon, marami ka kasing business na pinapasok. Ikaw ang CEO ngayon, I believe, ng Bexilog na pabukas na, no? Bexilog, yes. And of course, I believe meron ka pang isang business which is Thirst Flask. Yes. Ang maganda sa kanya, it's very durable, BPA free, triple wall. Yung malamig na tubig. Yung malamig na tubig, mananatiling malamig talaga sa loob ng 24 hours. Yung Yes. mainit hanggang 12 hours. Yes. Na totoo, hindi eme-eme. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang mga bisita natin dito na nagbabahagi ng mga espesyal nilang istorya tungkol sa tagumpay. No? So ang kasama ko ngayon, may-ari ng isang kumpanya na water refilling station. Napaka-successful ng business nila at marami silang natutulungan na mga negosyante. So hindi ko na patatagalin. Ang kaibigan ko, isa sa pinakamalapit sa puso natin, walang iba kundi si Boss Manuel Parameda.
Thank you so much, boss. Ayan, so congratulations for being here. And I believe marami kayong natutulungan na business, no, sa Barameda Purified Water Refilling Station, no? Yes, so paano boss. nag-umpisa si Barameda Water Refilling Station? Nag-start kami 2018. Nag-try lang kami. Meron lang nagpakilala. Parehas kasi kami employed ni Mrs. So, Sa akin nagtatrabaho? sa Mandaluyong siya. So, Anong trabaho mo doon, boss? naging distributor manager ako doon ng 7 years. RFM Corporation. Okay. So ito yung mga frozen foods? Yes, boss. Okay, sige, kwento mo sa akin yung kabataan mo. Namulat ako na meron kaming pera. Mga 10 years old na ako. Naramdaman ko na medyo palubog na yung negosyo ng mga Ano magulang negosyo ko. nyo? Sinanay ko, may tahian kami. So, Tahian. nagtitinda kami sa Baclaran, nagtitinda kami sa Pasig. Kasama ako lagi noon. Si tatay? Siya naman ang nakapesto sa Baclaran, si nanay naman yung nakapesto sa Pasig. Okay. So malakas nung mga panahon na yon. Wala pang mga tiyanggi-tiyanggi. Actually, may yaya pa kami noon eh. Okay. So talagang may kaya kayo? Meron, boss. Nung nagkakaedad ako, unti-unti na siyang bumagsak. Unti-unting bumagsak. Paano siya na mismanage? Hindi kasi ganun kasanay na humawak ng pera yung mga magulang ko. Hanggang sa lumabas na yung mga tiyanggi, doon na unti-unti namang bumaba yung benta namin. So, Pumasok na yung mga mura galing China. Yes, boss. Yung mga damit ninyo hindi na nabibili dahil nagpasukan na yung mas murang mga damit. Dati nagdi-distribute kayo sa Baclaran, sa Divisoria. Nung nagkaroon ng matinding kompetisyon sa negosyo, doon na unti-unting bumagsak ang negosyo. yes, niyo. boss. Nung nakita kong ganun na nangyari, pag walang pasok na, nagtinda ako ng bitcho-bitcho. So, grade 5, grade 6, yun yung ginawa kong pantulong. Napilitan kang gumawa ng ekstrang trabaho para mabuhay. Yes, boss. Ang lola ko naman noon, sa Divisoria. So, nagtitinda rin ako ng sibuyas at bawang noon na nakabila ako. Nilalako mo yun? Nilalako ko sa palengke ng Taytay. Sa murang edad, natutunan mo magtrabaho. Natutunan mo kumayod dahil hindi nakakayanin ng mga magulang mo yung pangsustina sa inyong magkakapatid. Apo. So yung kinikita mo doon, binibigay mo sa nanay mo at saka sa tatay mo. Halos walang matira sa akin noon eh. Sabi ko nga kanina, nararamdaman ko kasi na kailangan nila ng tulong eh. Bilang panganay, kasi 6 kami magkakapatid. Ang sipag na nanay mo at saka tatay mo. no? Nakatapos ka ba ng pag-aaral? Hindi po, boss. Ano ang inabot mo? High school graduate ako. Oo. Actually, hanggang ngayon yung diploma ko, hindi ko pa nakukuha. Elementary, 10 years old, nag-aaral ka public school. Apo. Saan eskwelahan mo? Sa Rosario Campo Elementary School. Sa Rizal. Apo, sa Taytay. Okay. Tapos high school, Juan Sumulong Memorial Junior College po, sa Taytay. public school. Private. Kasi tinry pa rin ng Juan Sumulong. magulang ko na i-private ako. Kasi nga, bilang panganay, hindi nila na-experience yung Private Hindi school. po. Kasi ang alam ko, grade 3 lang si nanay, grade 4 lang si tatay. Nung mga pagkakataon na yon na syempre sanay kayong meron eh. May negosyo kayo, may yaya pa kayo. Tapos bumagsak yung negosyo. Nung mga panahon ba na high school ka, hindi mo sinisi mga magulang mo. May pera na tayo dati dahil sa pabaya kayo. Ito tuloy, tingnan nyo nangyari sa amin. Pumasok ba sa isip mo na sisihin yung mga magulang mo? Hindi, boss. Ang nasa isip ko nung tumulong, never ko silang sinisi. Nagtitinda sa kalsada, unang naging trabaho ay printing, naging construction, napunta ka ngayon sa water refilling. Bodegero, boss. Bodegero sa Wilkins. Anong pangalan kaibigan mo nag-chismis sa'yo ng water refilling station? Si Ariel Marabe. So, pinapasalamatan mo Yes, siya? boss. Malaking utang na loob ko sa kanya. Kung ano man yung negosyo namin ngayon dahil sa kanya. Okay, so ito na. Nag-resign ka. Nag-resign ako 2020. Pero bago ako mag-resign, meron na kaming 4 na branches. Meron ka ng water refilling station. Yes, boss. 2018, April, nag-start kami. Subok lang kasi parehas kami employed. Ito na yung Barameda Purified Yes, Water boss. Refilling Station. Oo. Ang hirap kasi wala kaming background sa pagninegosyo eh. Correct. After 3 months, nagbahay-bahay ako. Diyan ko lang nasubukan sa negosyo eh. Ibig sabihin pala nun, ang pagninegosyo, talagang dadaanan mo lahat. Lahat. Yung mga hindi mo alam, kailangan mo matutunan. Ang una namin pinang-deliver nun yung high ace. Hanggang sa natutunan ko mag-deliver ng kolong-kolong. After 3 months, nakuha na namin yung 100 containers per day. Yes. So, lumakas na siya. Kasi necessity yan eh. Flyers pa rin ako ng flyers. Hindi ka pa rin After humihinto. 5 months, ando na siya. Nagto-200 na siya per day. Napalakas mo na. Meron pala. Yes. Ang kagandahan nito, may mas matutulungan pa tayong ibang tao. Maganda ang tinatakbo ngayon ng kumpanya. Is there any instances sa Barameda Purified Water Refilling Station na nalulugi kayo? Hindi kayo Based on kumikita? experience, medyo crucial na ngayon yung price war. Competition. Yes, boss. Ang sabi ko nga sa mga tao ko, quality yung tubig natin eh. Correct. Dahil competitive ka in nature, hindi ka pa pumapayag na ma-outsell ka at ma-outperform ka na mga competitor mo dun sa area mo. Yes, boss. So, yun yung advantage namin sa ibang kakompetensya namin. Yun din yung tinuturo namin ngayon. Sinimulan na namin ngayon din, boss, yung pag-install ng machine. Kasi nakikita Yes. ko malaki yung potential niya eh. Teka lang, may question lang ako dyan, no? Kasi water refilling station, rampant yan eh. Napakadaming nag-o-offer niyan. Ibig sabihin, may pera pa ba dyan hanggang ngayon? Meron, boss. Pag quality yung tubig mo tsaka yung servisyo mo, ikaw ang
pupuntahan ng customer eh. Kahit nasabihin mo mura lang dito at medyo pricey sa'yo, pero dahil masarap yung tubig mo, ikaw talaga ang pupuntahan ng mga customer. Ibig sabihin ng price war, applicable lang yan doon sa mga negosyante na mediocre mindset. Ibig sabihin yung average lang ang thinking nila. Yes, boss. Kapag ikaw ang kaisipan mo, something out of the box, hindi mo na nakikita yung competition eh. Ang nakikita mo na lang yung vision mo sa negosyo mo. Tama, boss. So that you can outperform your competitors. Yes, boss. Na hindi mo na kasi sila tinignan as competitor. Tinignan mo lang yung sarili mo, grino mo lang yung sarili mo, in-outperform mo lang lagi yung performance mo. At yung competition para siyang silhouette na lang. Yes, wala boss. siya eh. Ganon yung nangyari sa Barameda. No? Yes, kasi boss. in spite of napakaraming mga competitor, successful kayo. Yes, boss. Ano ang na-provide sa pamilya mo? Malaki. Yung time freedom mo importante. Saan ang bahay mo? Sa Taytay din. Other investment na properties, lupa. Meron, boss. Sasakyan, meron Yes, din. boss. Meron na rin. Savings. Meron na rin naman kahit paano.